Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Okay ka lang ba, Lyra? Namumutla ka na. Masakit po ang tiyan ko, Lola. Ano ba huling kinain mo? Tinapay lang naman po yun. Alam mo, galing ako sa angkan ng mga aswang. Ano? Ikaw aswang? Nagbibiro ka ba? Yan lang ang paraan, wala nang iba. Huwag mo akong sisihin pagdating ng panahon. Hindi po mangyayari yun. Noon pa mang unang panahon, lingid sa kaalaman ng marami, hitik na ang panitikang Pilipino sa iba't ibang salaysay ukol sa umano'y mga elementong tila lihim na itinatago ng dilim. Dati, hindi ako naniniwala dito, pero nagbago ang lahat nang mismong ang kaibigan ko ang nagsalaysay ukol sa mga bagay na ito. Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako nga pala si Roda at ishare ko lang itong story ng kaibigan kong si Annabel. Nakilala ko siya way back 2008 sa Davao. Magkasama kaming nag-OJT noon sa isang kumpanya. Pareho kaming taga Davao, sir, kaya nagkakaintindihan. Iisa rin ang aming apartment na inuuwian at ang may-ari po nun ay pinsan ng aking nanay. Malayo kasi ang lugar namin sa city kaya doon ako pinatira. Pasalamat naman kami kay Tia dahil libre lang po iyon. Pero si Annabel ay nagbabayad po siya buwan-buwan syempre. Sa umpisa, Sir Alex, ay wala naman pong kakaiba sa aking kaibigan. Hanggang sa matuklasan namin na meron siyang kakayahan na makausog sa tao. Isang beses, mga 5:00 ng hapon noon, yung umuupa sa katabing kwarto ni Annabel na si Lyra, nakita namin itong nagsusuka. Ayon sa kanya, bigla umanong sumakit ang kanyang sikmura. Nilapitan ito ng nanay ni Tia o ni Lola, saka tinanong kung ano ang nangyari. Okay ka lang ba, Lyra? Namumutla ka na. Masakit po ang tiyan ko, Lola. Ano ba huling kinain mo? Tinapay lang naman po yun. Pinagpapawisan siya ng malamig at namumutla. Suka pa rin ng suka kaya dinala nila Lola sa doktor at niresetahan naman kaagad ng gamot. Nang makainom siya, umokay naman po saglit yung kanyang pakiramdam kaya pinauwi kaagad. Ngunit pagbalik sa apartment, sinumpong na naman ng pananakit ng sikmura nito. Kumuha si Lola ng langis at pinahiran ng tiyan pero hindi pa rin nawawala ang sakit nito at patuloy po siyang pinagpapawisan ng malamig. Tinanong ulit siya ni Lola kung saan niya nabili ang tinapay na huling kinain nito kanina. Binigay po ni Annabel, Lola. Iya, kanina bago siya umalis. Baka panis na yun. Oo nga. O baka may dumi. Nakain mo kaya sumasakit sikmura mo. Tiyempo namang dumating si Annabel, sir, kaya nagtanong ito kung ano ang nangyari kay Lyra. Nang malaman niyang sumasakit ang tiyan dahil sa kinain na tinapay na bigay niya, maniwala man kayo o hindi, nilawayan lang ni Annabel ang tiyan ni Lyra ng pakros. Tapos nawala agad yung pananakit nito. Humingi siya ng tawad dahil nausog daw niya si Lyra, Sir Alex, gawa ng sobrang pagod daw niya kanina at hindi niya sinasadya na makausog ng tao. Nasyak talaga kami, hindi makapaniwala pero nangyari talaga. Wala mang sapat na kapaliwanagan pero gumaling talaga si Lyra. Sabi naman ni Lola, may mga tao daw na nakakausog ng kapwa at isa na rito si Annabel. Parang sa lahi din umano yan, sir, ayon sa kanila.
Hindi naman po ako natakot sa aking kaibigan. Katunayan, matapos ang pangyayari na yon, naging mas malapit pa ang aming pagkakaibigan. At gusto ko rin talaga malaman yung tungkol sa sinasabi niyang usog. Ayon sa kanya, Sir Alex, maraming tao umano ang may taglay na ganong kakayahan. Palawayan lang daw sa kung sino man ang nausog at mawawala daw po agad yun. At yun na nga, isang gabi, Sir Alex, habang nasa duyan kami ni Annabel nagkukwentuhan, may narinig kaming dumaan na tiktik sa ibabaw. Tuloy-tuloy ang huni nito hanggang sa maglaho. Bulalas ko pa, ala, may tiktik. Saan kaya patungo yun? E di syempre maghahanap ng makakain. Sagot pa ni Annabel. Hanggang sa napunta na nga yung topic namin sa aswang. Tinatanong ko siya kung totoo ba ang mga ito. Una ay pangiti-ngiti lang ang aking kaibigan hanggang sa magsimula siyang magkwento. Oo, totoo ang aswang. Alam mo, galing ako sa angkan ng mga aswang. Ano? Ikaw aswang? Nagbibiro ka ba? Natawa ako sa sinabi niya, Sir Alex. Kung minsan kasi itong si Annabel, kapag may ngingiwian siyang tao, yun bang nagbibiro, mukhang aswang din ang hitsura. Sabi niya, tawa siya ho. Pero alam mo, Roda, totoo ang sinasabi ko. May lahi talaga kaming aswang. Seryoso ka, Annabel? Yap. Ang ibang may lahi ng aswang takot mabulgar. Ikaw hindi. Bakit mo sinasabi sa akin? Sandali, hindi ko sinasabing aswang ako ha. May lahi lang kaming aswang. Sinasabi ko ito sa'yo dahil kaibigan na kita, Roda. Malapit na kaibigan, di ba? Pero sana wag mong ipagkalat ha. Oo naman. Nagsimula ng magkwento si Annabel tungkol sa pamilya niya, Sir Alex. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat noong minsang maghangad ang lolo Andring niya na humaba ang buhay sa isang manggagamot na matatagpuan sa Visayas. Doon daw nagmula ang angkan nila bago lumipat sa Mindanao at doon din nagsimula ang pagiging lahi ng mga aswang nila. Ang lolo Andring niya ay sumasama sa manggagamot dahil nais nitong mag-aral ng karunungang espiritual. Kapag may ginagamot, nandoon din ang lolo niya nanunood at umaalalay. Katagalan natuto ito pero hindi tulad sa manggagamot na yon na mataas di umano ang karunungang espiritual. May mga pasyente silang nasasaksihan niyang namamatay ng maaga dahil sa kulam at kung ano-ano pang itim na kapangyarihan na hindi na naagapan sapagkat huli nang dinala sa kanila. Isang araw, bigla na lang nagbago ang pananaw ng lolo niya at gusto na nitong humaba ang buhay. Sagot naman ng manggagamot, pwede naman daw pero kinakailangan niyang magpasakop sa dilim. Gusto mo ba yun? Kung hahaba ang buhay, bakit naman hindi? Kung talagang gusto mo, magpahawa ka sa aswang. Yan lang ang paraan, wala nang iba. Magiging aswang ka at hahaba ang buhay mo. Gusto mo ba ng ganun? Gustong gusto ko po. Huwag mo akong sisihin pagdating ng panahon. Hindi po mangyayari yun. Hindi nagdalawang isip ang lolo Andring niya, sir, na kahit ilang beses itong kinukulit ng manggagamot at ilang beses din na pinigilan, pinagsabihan, ay hindi talaga nakinig. Ang nangyari, ipinakilala siya ng manggagamot sa isang pamilyang lahi ng mga aswang. Ang ninuno umano ng pamilyang yon, mga mandirigma sa panahon ng gyera. Kahit kokonti lang silang nakikipaglaban, mananalo talaga dahil mga aswang sila na hindi tinatablan ng bala. Kagustuhan umano ng lolo niya, sabi ng manggagamot, at wag na wag daw talaga siyang sisihin kung anuman ang mangyari. Ayon sa kwento nito, pinakain lang daw siya, sir, ng ginataang gulay sa bahay ng aswang na may halong mga itim-itim na buto ng gulay. Basta marami raw na buto.
Hindi raw alam ng lolo niya na ang isa sa buto na yon ay buto na pala ng aswang na bigla na lang umanong pusang pumasok sa kanyang lalamunan. Dire-diretso hanggang sa kanyang tiyan. Nagtuloy-tuloy kahit suka siya ng suka, hindi talaga lumabas. Kakaiba raw kasi ang buto na yon, para bang gumapang daw sa kanyang lalamunan. At dahil wala nga siyang alam na buto na pala yun ng aswang, nagkatawanan daw yung mga kausap niya doon na naghawa sa kanya. Sinabihan lang daw siya na ihanda ang sarili sa mga susunod na mangyayari. Matapos nun ay meron pang ritual na ginawa. Tapos nilawayan daw ang kanyang tenga. Hanggang sa ayon na nga Sir Alex, ayon sa kwento ng aking kaibigan, naging ganap na aswang ang lolo niya. Nakamit ang mga kagustuhan nitong humaba ang buhay, kaso ang kapalit naman ay perwisyo. Sariling alagang hayop nila noon, halos lahat ay pinatay at kinain ng kanyang lolo. Umabot sa punto na tao na ang nabibiktima. Isang araw nun Sir Alex, nagulat na lang daw ang asawa ni lolo niya dahil may nakitang isang pirasong putol na paa ng sanggol sa kanilang bakuran. Hindi nila alam kung saan ito galing, pero yung paa ay parang bagong-bago pa lang daw. Sa takot na baka malaman ng ibang tao ay agad nila itong inilibing. Sabi nga nila, walang sikreto na matatago habang buhay. Nagising na lamang sila isang umaga, kalat na ang balita na aswang daw ang buong pamilya ng lolo ni Annabel. Hanggang sa may nakakaalita na silang mga kapitbahay, pinagbabantaan ng lolo ni Annabel, uubusin daw ang lahi nila dahil hinukay daw ng lolo niya ang sanggol na kakalibing pa lang sa bakuran nito. Wala naman daw ebidensya pero ang lolo talaga nila ang tinuturo ng mga kapitbahay. Nang dahil sa mga pangyayaring yon, palipat-lipat sila ng lugar Sir Alex, hanggang sa mapadpad dito sa Mindanao. Sa huli Sir Alex, namatay pa din ang lolo ni Andring sa katandaan. Naghirap umano ng husto bago ito binawian ng buhay at ang sumalo sa pagkaaswang ay ang lola naman nila. Gaya ng kanyang lolo, humaba rin ang buhay ng lola nila. Katunayan, naabutan pa nila Annabel. Yun nga lang, perwisyo din daw ang naging kapalit sa buong pamilya nila. Tulad sa ginawa ng lolo nila dati, ubos din ang mga alaga nilang hayop. Tapos naging baliktad na ang lola nila kasi tulog sa umaga gising sa gabi. Nagwawalis ng hating gabi at kung minsan namamataan na palakad-lakad sa mga madidilim na bahaging lugar. Kaya lagi itong sinasaway ng kanilang nanay. Hanggang sa malaman ng mga kapitbahay ang tungkol sa pagkatao ng lola nila kaya chinichismis sila na mga lahi daw ng aswang. Matindi umano ang pinagdaanan nila Sir Alex na maging si Annabel ay umiiyak sa kanyang paaralan sa elementarya sapagkat tinutuksong aswang daw sila lalo na yung kanyang lola. Minsan daw itong namataan na pag-alagala ng hating gabi sa bakuran ng kapitbahay na mayroong buntis. Na parang wala sa sarili, pulang-pula ang mga mata at naglalaway. May isang caretaker sa sementeryo nakita umano ang lola nila na inaamoy-amoy ang nicho ng kakalibing pa lang na sanggol. Ilang araw ang lumipas, tuluyan daw hinukay at kinuha ang bata na yon. Ang lola niya ang pinagbibintangan pero walang sapat na katibayan. Yun daw ang isa sa dahilan kung bakit nagtatalo sila noon. Narinig daw ni Annabel na sumagot ang lola niya na hindi na niya uulitin. Na ibig sabihin ay ito nga ang kumuha at kumain sa sanggol na nakalibing sa sementeryo. Ang pinaka-worst pa sa pinagdaanan nila na yun Sir Alex, mayroong isang pamilya na sumugod sa kanilang bahay at tinatanong kung meron bang kinalaman ang lola nila sa pagkamatay ng bunsong anak. Marami umanong kalalakihan, may mga dala pang itak at baril. Pinapalayas daw sila
dahil salot ang lola nila. Nang dahil sa mga pagbabanta na yon ay napilitan silang palipat-lipat sa iba't ibang lugar. Wala hindi rin kasi nila makontrol ang kanilang lola kasi baka sila naman daw ang saktan. Okay naman sa umaga pero kapag sinusumpong na sa gabi, hindi na umano nila pinapakialaman dahil iba na ang ugali. At yun na nga, palipat-lipat sila hanggang makarating dito sa rehiyon ng Davao, kung saan malalayo ang mga kapitbahay. Tulad ng dati, gumagala pa rin daw tuwing gabi ang kanilang lola at madaling araw na minsan umuuwi. Kung hindi aalis, nandoon naman sa bakuran nagwawalis, basta hindi raw natutulog sa gabi. Sa lugar na nilipatan nila na yon, kahit papaano naging tahimik ang buhay nila gawa ng malalayo ang kapitbahay. Yan daw po ang gusto ng mga aswang, Sir Alex, tahimik na lugar at malayo sa kabiasnan upang hindi mabulgar at hindi makapamirwisyo sa iba. Sa edad na 100 taon, Sir Alex, nanghina ang lola nila Annabel. Nakahiga na lang ito sa kwarto at ang nanay niya naman ang nag-aalaga. Naging butot balat na lang daw ito na parang wala ng dugo at wala ng laman. Pero buhay na buhay pa. Minsan naririnig ni Annabel ang pag-uusap nila. Sabi raw ng kanyang lola, sino ang pwedeng tumanggap dahil pagod na siya. Ikaw na lang, Inday. Sige na. Hindi ko na kaya itong paghihirap na dinadanas ko. Gusto ko nang magpahinga. Magpahinga ka lang, ma. Tsaka kung ano man yung ipapamana mo, sa'yo na lang po yan, ma. Hindi pwede, anak. Kung walang tatanggap, hindi ako makapagpahinga. Kahit anong pilit ay umaayaw daw ang kanyang nanay, Sir Alex. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan din naman daw na binawian ng buhay. Iyon ang kwento ng kaibigan kong si Annabel, Sir Alex, tungkol sa pamilya nilang lahi ng aswang. Kaya raw siya siguro nagkaroon ng kakayahan na makausog ng tao. Dahil daw siguro sa dugo nila na gano'n na nga, lahi ng aswang. Pero hindi daw po siya aswang. Naniniwala naman po ako sa kanya, Sir Alex, buhat ng sabay kaming nagsisimba noon at tumatanggap ng komunyon. Sabi nila, may mga aswang daw na nagsisimba rin. Ito yung mga aswang na hindi naman daw masama. Pero kapag oras na ng pagkukumunyon, hindi umano nila kaya yon kaya lumalabas na lang sila sa simbahan. Tungkol naman kay Annabel, kumakain siya ng asin at hindi takot sa bawang kaya sigurado akong hindi siya aswang gaya ng sinasabi nito sa akin. College na kami ng mga panahon na yon, Sir Alex. Hindi na mga bata kaya alam kong totoo ang kwento ng kaibigan ko sa akin tungkol sa pamilya nila. Lumipas ang ilang buwan noon, nakalimutan ko ng tuluyan yung mga kwento niya hanggang sa makapagtapos kami ng college. Nagpaalam na si Annabel sa amin noon kasi kinabukasan ay susunduin na umano siya ng kanyang inay. Nakikita ko naman dati pa yung nanay niya kasi may pagkakataon na pumupunta yun sa apartment namin para maghatid ng pera at pagkain sa kanya. So ayun na nga po kinabukasan, dumating na nga ang kanyang inay. Nagpasalamat ito sa akin, lalo na sa may-ari ng apartment na si Tia. Sabi ko sa kanila, kita-kita na lang kapag maghahanap na kami ng trabaho. Pagkaalis nila, Sir Alex, tinawag ako ng aking lola at sabi niya, "Hoy Roda, apo, alika nga muna." "Bakit pula?" "Kuan ba? Mag-iingat ka dyan sa kaibigan mo, ha? Mukhang aswang ang nanay niya." "Pero paano niyo po nasabi, lola?" Alika. Pumasok kami sa loob ng kanyang bahay. Ipinakita niya, Sir Alex, ang kanyang lana na nakasabit sa ibabaw ng pintuan ng sala na umaapaw pa ng konti. Hinawakan namin ito, mainit siya at bumubula pa sa loob.
Kanina pa raw umaapaw, sir, noong nandoon ang nanay ng kaibigan kong si Annabel. Nang dahil doon, naalala ko ang mga kwento niya tungkol sa kanilang pamilya. Buhat noon, napatunayan pa namin na totoo ang mga kwento niya. Kasi nga kumulo ang lana ni Lola. Ibig sabihin, ang nanay niya pala ang tumanggap sa pagkaaswang ng kanilang lola. Kaya pinapaingat ako ni Lola at ni Tia. Tapos gumawa sila ng habak, sir, para hindi umano makahawak ang kung sino mang aswang sa akin. Dito sa lugar namin, nagkalat din po talaga kasi sila. Dala ng kuryosidad, binuksan ko para malaman kung ano ang laman ng habak na ginawa nila Lola. Sa loob ay merong isang barya, may luya, may palito ng posporo, at mayroon pong isang papel na maliit na merong dasal na nakasulat. Dinadala ko lang po yun, sir, sa aking bulsa kahit saan ako magpunta, lalo na kapag sa mga liblib na lugar. Tungkol naman po sa aking kaibigan, nagkikita pa rin kami, Sir Alex. Hinahawakan niya ako kaya nasisigurado kong hindi siya aswang. Lagi pa rin kami nung nagkikita at katunayan, nakabisita ako sa bahay nila ng makailang beses. Nasabi ko talaga, Sir Alex, mukhang epektibo at gumagana ang habak ni Lola gawa ng. Pansin ko talaga ni minsan, hindi ako hinawakan ng nanay ni Annabel. Kapag lalapit ako ng husto, lumalayo ito. Kasalukuyan po, Sir Alex, ay wala na akong balita sa aking best friend. Ilang dekada na rin kasi ang nakalipas magmula nung umalis sila sa lugar ng Davao. Di ko alam kung bakit, basta huling sinabi niya sa akin ay aalis na sila. Hanggang sa may nakapagsabi sa dati nilang tinitirhan noong minsang mapadaan ako doon. Umalis daw sila at parang nag-abroad daw ang buong pamilya nila. Isa sa dahilan kung bakit sila lumisan ay dahil ang nanay niya ay isang aswang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa inyo. Ako po ito, Roda ng Mindanao. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts, mga igan. Binabati ko unang-una Susana Dorn, 7 months member na. Story Hikes of Totski, 36 months. Kay Jonizel Alviola, 27 months member na. Jabera Amindato, 2 months. Kay Cheng's Channel, 16 months member na. Samantha Cruz, 7 months. Kay Luis Elmido na 26 months member na, no? Kay Rancid Horror Stories na 6 months. Kay Mr. L na 3 months member na. Jeffrey Bunyad, 25 months. Kay Rose Kim na 17 months member na, no? Mike na 32 months member na. Kay Rosary Jayarante, 8 months. And last but not the least, kay Jim Semilia na 31 months ang member na, no? And maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik po sa ating munting programa. Mula noon hanggang ngayon ay nandiriyan pa rin po kayo nakasubaybay at nakasuporta sa atin. Kaya ulit, taos puso po ang inyong narrator na nagpapasalamat. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo hong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.